Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Tila ba naglabas na nga ng samalong loob itong si Vice President Inday Sara Duterte hindi lamang sa House of Representatives at sa mga kongreso, pati na rin dito kay Presidente Kuting ng Junior or Kuting ng Norte Junior dahil nga sinabi na umano sa latest na interview nitong si Vice President Inday Sara Duterte na hindi na muli siya makikianib or sasali ng partido dito sa partido ni Presidente Kuting na ito ng Norte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga bang ang isang tao ay pag yung tinulak ay tunay ngang may hangganan. Hindi lahat ng bagay kayang tiisin katulad na lamang ng nangyari kay Vice President Inday Sara Duterte na grabe na ang naging matiisan niya at mapagpasensya dito kay Tambaloslos Romualdez pati na rin dito sa administrasyon ni Kuting na nagtungo na nga sa kanyang pagiging independent na lamang sa kanyang sarili at para sa kanyang opisina. Dahil nga mga kaibigan, alam natin na hindi pinayagan ng House of Representatives na dagdagan or bigyan lamang itong si Vice President Sara Duterte or ang kanyang opisina ng budget upang mailaan or may sakatuparan umano ang kanyang mga sinabi noong siya ay tumatakbo pa lamang na Vice President Sara or bilang Vice Presidente. Ngunit sabi nga nitong ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi siya papayag na may tigil ang kanyang serbisyo dahil nanungkulan siya na pagsisilbihan niya ang tao, may pera man o wala. Kung kailangan gamitin ang sariling yaman o sariling pera o pera galing sa sariling bulsa, ay gagawin ito upang makaitaguyod lang ang aking sinumpaang pangako sa aking opisina. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. VP Duterte on President Marcos. We're not talking, we're not friends. Hindi kami nag-uusap, hindi kami magkaibigan. Ako, taliwas ito sa kailan ba naman? I think last year ba? 2 years ago. Maganda pa yung relasyon. I think birthday ni VP Inday Sara, nandun ang Pangulo. Ako, nakangiti. Masayang masaya ang Pangulo, nag-announce. Sabi niya? I am designating myself as your best friend forever, BFF. So ano nang nangyari? Kala natin BFF, best friend forever, ito pala, mulat sa pool, hindi sila magkaibigan. So, bakit na banggit ito ni VP Sara? Nagkaroon po ng ambush interview. Naglalakad. Tapos may mga tanong. At ito na ang trademark ng ating VP. May mga sagot siya na sandali lang, kailang malalim ang dating. So, tinanong siya ng media kung nag-usap na ba sila sa Pangulo, nag-meet na ba sila, pinag-usapan na ba nila ang mga issues na ibinabato kay VP Sara sa ngayon, lalo na sa House of Representatives, So, ito yung exact word niya. Kung nag-meet na ba, nag-uusap ba? Sabi niya, wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan unang-una.
nagkakilala lang kami dahil mag-running mate kami. So, bago pa man kami naging running mate, hindi kami hindi na kami nag-uusap. So, kahapon ba yun? Yung nag-attend siya sa hearing sa House Committee on Good Governance and Public Accountability hearing. Paglabas niya, doon pa sa loob ng hearing, may binitawan siyang salita. Yung ng kanyang mga kongresista na ang gusto nyo lang kasi impeach ako eh. Parang lantaran. And you will find me unbound. Di ako tatalima sa inyo. Yun, paglabas, ni-interview siya. Hindi kami magkaibigan. Okay, so, sino ang kaibigan niya? Ito, ituloy natin ha. Nagkausap lang kami during campaign at saka sa trabaho noon. Okay, maalala pa natin, no? Kampanyahan. Ang sarap ng tawanan nila, ang sarap ng samahan. Talagang kala ko tuloy-tuloy na yung unity eh. Yung pala, ganito ang mangyayari. Sayang. Okay, so, nag-uusap kami, sabi niya, ang kaibigan ko talaga, take note, ang kaibigan ko talaga ay si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. So, that was 12 years ago. Matagal-tagal na rin pala silang magkaibigan. Noong nag-tender ako ng resignation, yun lang ang last na nagkausap kami ni President Marcos. So, tagal-tagal na. Kailan ba sila wala? So, maalala ko, nung kampanyahan na, kwento ito ni Senator Amy. Lumapit sila kay then Mayor Inday Sara kasi sa lahat ng mga surveys noon, ang nangunguna si Mayor Inday Sara sa presidential. So, kwento ito ni Senator Amy at kinonfirm na rin ni VP Inday Sara na lumapit ang Marcos family para magpatulong, para manalo. Kasi kung hindi tutulong ang mga Duterte, wala silang Kaya nagpapatulong sila na yung mga boto ng taga Mindanao. So, ang kwento ni Senator Amy, lumapit sila kay then Mayor Inday Sara na expected na tatakbo maging for president. Ang kanilang request lang is ang magiging running mate ni Mayor Sara ay si Bongbong Marcos. Yun lang. Happy na sila doon na maging vice presidential candidate si Bongbong Marcos. And then, ito na, yung kapalaran. Hindi natuloy o ayaw ni Mayor Sara na tatakbo maging presidente. Kaya ang unang pronouncement niya noon, doon na lang siya sa Davao as city mayor. Ayaw niya tatakbo. Okay, so bakit ayaw niya tatakbo? Ang gusto ni Pangulong Duterte, tatakbo siya as president. Kaya lang, merong itinalaga na magiging running mate niya. Ang gusto ni PRRD, ang running mate niya, si Bongo. Okay, so ito, nalaman ko lang na kwento ng mga kaibigan ko na malapit sa Duterte Circle, no? Ayaw ni VP Inday Sara na magiging running mate si Bongo. Dahil, according sa mga friends ko sa Davao, na hindi daw sila close. So, ito na yung turn of events. Finally,
nag-decide si VP Sara nakakandidato, yun na, nabigla ang lahat, pati si Senator Amy. Kasi ang tatakbong presidente si BBM na at Vice President na lang si Mayor Inday Sara. And the rest is history. Ang alam ko, mayroong isang political analyst na nagsasabi nito, si Professor Ronald Llamas. Parang may agreement itong unity noon na okay, Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ngayon, Inday Sara, Vice President. But sa susunod, next election, si Inday Sara na ang tatakbong presidente. Siya naman ang susunod. Ganon yung parang informal agreement ba na ngayon hindi na nasusunod. Kasi nasingitan na ng ambisyon isang grupo na they want to stay in power forever. Kaya ito na, dumating na yung tambaluslos na issue, kaya dumating na yung charter change, ito na sinisiraan ng mga Duterte, at hanggang ngayon totally nag-crack na yung unity team, at ito na. Ano nang nangyari yung... So, makikita nyo, ang stand na VP Sara is palaban na siya, but na ako, believe ako, hindi siya plastic. Prangka-prangka lang siya kung magsalita. Short sentences na delikadong tumira, mabuhay, delikadong magnegosyo dahil sa vulnerability sa mga disaster. Okay? So, for 3 straight years, 2022, 2023, and 2024, ang Pilipinas, number 1 na pinakadelikadong bansa na tumira in terms of disasters. Yun po ang ating world record. Ito po ang legacy ng administration. Ito po yung bagong Pilipinas natin ngayon. Ulitin ko United Nations report. Every year, ginagawa itong report na ito para malaman ano yung mga safe na bansa, ano yung mga delikadong bansa. Ulitin ko, pangatlong taon na ito na number 1 palagi ang Pilipinas, most at risk. So, ito, binabasa ko ngayon dito sa editorial ng Philippine Star, most at risk to disasters. Okay? So, tingnan natin yung iba't ibang So, number 1, Philippines. Okay, yung rating natin noong 2023 kumpara sa rating ngayon 2024, sumama pa, naging mas masakol pa. Mamaya i-connect natin sa flood control projects ito. Okay? I-connect na rin natin sa pinagmamalaki palagi ng Pangulo na biyahe sa abroad para mag-attract ng foreign investors. So, number 1, Philippines. Pangalawa, Indonesia. Pangatlo, India. Pang-apat, Colombia. Pang-5, Mexico. Number 6, Myanmar. Number 7, Mozambique. Number 8, Russian Federation. Number 9, Bangladesh. Number 10, Pakistan. So, ulitin ko, legacy ito ng bagong Pilipinas. Legacy ng PBBM admin. Mula 2022, 2023, 2024, palaging nangunguna ang Pilipinas. Okay, so,
Itong report na ito, tinitignan yung country's exposure to natural hazard. So, lahat man tayo, lalo na dito sa Asia, nadadaanan ng bagyo, dadaanan ng lindol, kasi nasa ring of fire tayo. Kaya lang, ang mas importante dito, yung coping and adaptive capacities of society and the government. Example, Japan. Parehas lang tayo. Kapit bansa natin ng Japan. Nasa ring of fire tayo. Volcano, earthquake, at mga disasters. Vietnam, itong mga kapit bansa natin sa ASEAN, nadadaanan tayo ng mga natural disaster. Kaya lang, ang mini-measure, gaano kabilis ang response ng gobyerno. Ang Japan, number 24 ang kanyang ranking. So, ibig sabihin, kahit nasa delikadong lugar siya, kailang maganda ang pamamahala sa Japan. Kaya, hindi masyadong at risk, number 24. Ang Pilipinas, number 1. So, anong ibig sabihin nito? Mahina ang ating gobyerno. Okay, tingnan natin yung other ASEAN countries, ang ranking nila, no? So, sa ASEAN, yung Vietnam is number 16. Thailand is number 21. Malaysia is 34. Cambodia, number 65. Mas marunong pa ang Cambodia. Timor-Leste is 69. Laos, 117. Brunei, 169. Singapore, pinaka safe is 186. So, i-connect na natin ngayon. Ito na, SONA. Anong sinabi sa SONA? Pinagmayabang. Meron na tayong 5,500 flood control projects na natapos na at marami pang ginagawa. On record yan. Pinagmamayabang. Okay? Ginawa ng administrasyong ito. After 2 days, yun na fact check na ng Typhoon Karina, sumunod Inteng, baha kagad. Anong nangyari? Bakit? Nasaan na yung billions? Anong sabi ni Senator Joel Villanueva? We are spending 1.4 billion pesos per day para sa mga flood control projects. Grabe. 1 billion po, 1.4 every day. Saan napupunta yung pera? Yan ang question. Inamin ni Congresswoman Kimbo sa deliberation sa Congress, sa budget, umamin na palpak ang flood control projects ng administrasyon. Na na sidetrack o na discarril. Umamin. Mabuti pa si Congresswoman Kimbo na meron siyang humility to admit na palpak. Kaya ang Pangulo, anong sabi niya? Nabangga ng barko, problema daw ang hangin, wag muna daw pag-usapan. Ano ba yan? So, ito po ang masakit na katotohanan. Wala tayong master plan ng sa buong bansa, master plan ng flood control. Paano? Nakakatakot. Bago lang kaming galing sa Metro Manila ng wife ko. Nako, takot na katakot kami doon. Konting ulan lang, ayaw na naming lumabas. Kasi napakadali ng magbaha sa Metro Manila. So, ano na ngayon? So, may this United Nations report will serve as a challenge, wake-up call sa ating gobyerno. Meron tayong pera, meron tayong pundo. Ang problema lang,
paano ginagastos itong pundo na ito? Marcos, yun. Wala, na-discarril ang private ano. So, ang tanong, sino yung nag-leak? Sino ang puting ahas ni Sassasut? Ito, may napanood ako na vlog ni Showbiz Chika Doro. Merong source daw. According to Showbiz Chika Doro na may source na nagsasabi, baka daw si Senator Amy Marcos, baka, source lang ito, i-share ko lang. Parinig ko ang balita ni Showbiz Chika Doro. Si Pangulong Bongbong Marcos 2 taon na ang nakararaan, si Senator Amy Marcos ay naghahanap ng mga paraan upang madiskaril ang sandali ng kanyang kapatid sa spotlight at noong ika-13 ng Biyernes, sa wakas ay sumugod siya. Ibinunyag ng isang source na si Amy ang pangunahing sospek sa likod ng pag-leak ng pribadong konsyerto ng Duran Duran sa ika-67th birthday bash ni Bongbong sa Manila Marriott. Kilalang-kilala sa pag-uudyok ng family drama, si Amy ay di umano'y nag-crash sa ultra-exclusive na kaganapan, kumuha ng larawan ng iconic na 80s band na gumaganap, at pagkatapos ay mabilis na lumabas. Pinaniniwalaang agad niyang ipinadala ang leaked picture sa isang vlogger na nakalink sa Duterte Die-Hard Supporters o DDS. Napilitan ang Presidential Communications Office o PCO na tugunan ang pag-leak ng naturang picture, na nagsasabi na ang mga matandang kaibigan ng Pangulo ay nagpasaya, at si Bongbong ay parehong nagulat at nagpapasalamat na ang Duran Duran ang nagbigay ng kulay sa nasabing birthday celebration ni Marcos Jr. Nasa may tinatayang 200 million pesos ang ginastos sa nasabing secret concert, habang ang PSG ay malapit nang mamatay sa gutom sa WPS. Dahil dito galit na galit ang matandang loyalista kay Amy Marcos na si Benji Contreras dahil inilig nito ang magarbong birthday ng kanyang idol habang ang mga bilihin ay patuloy sa pagtaas. Ayon kasi sa kanyang post ay, wala na talagang matinong ginawa si Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM. Baka nga totoong siya ang puting ahas ni Maharlika. Ang isyong ito ay binigyan pa ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon nga kay E.D. Jagulbot ay, oo, si Ateng pala ang nag-leak ng picture of the Duran Duran pa birthday concert ng adik Este Adeng niya, kaloka. Ha ha ha, ang kailangan namin ay manindigan siya para sa bayan at mamamayan, hindi yung away nila lang wala naman din epekto sa makakapal ang mukha. Ang kailangan ay siya mismong manguna paalisin ang kapatid niya at ibulgar din ang kasamaan ng pangungurakot ng pinsan niyang ganit din. If Amy will continue to stick to his brother and cousin's evil plans and let go of Sara Duterte, it will be the beginning of her downfall and lost track in politics and baka makulong pa siya, yan ang sabi ni Mata. No Marcos again, may sumpa ang angkan na yan. Mga magna, Anyway, so, ayun, sa isang source, sinasabi na primary suspect, itong si Senator Amy ang nag-leak. Ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo kung ano sa palagay nyo yung possibility na si Senator Amy ang nag-leak. Okay? So, believe lang ako dito kay Sassasut Rugando. Alam naman natin ang kanyang background na talagang diehard Marcos supporter nung panahon ng kampanyahan. Alala ko pa yung na-invite siya sa isang graduation ceremony somewhere in Cavite ba yun? Yung pinatayan siya ng ilaw. Di siya pinagsalita kasi yung school administration is pro-Leni. Nung malaman na itong si Sassasut ang guest speaker, pro-Marcos, hindi nila pinayagan, yung ayaw nilang pagsalitain, kailangan mapilin, nagsalita pa rin, pinatayan siya ng ilaw, ganon. So, yung number one o diehard supporter noon, ito na ngayon. Source na ng So, ang daming mga revelation ni Sassasut na napupurnada ang administrasyon. Ito na lang. So, kayo, mag-comment kayo kung sino yung source niya. Maraming sources si Sassasut. Hindi lang itong Duran-Duran
Meron pa siyang source, yung malalayo yung nangyari sa KOJC compound. Yung ilang days ba yon? 16 days na nandun ang pulis. Yung pala, naghuhukay na ng tunnel. Paano nalaman ng publiko na nagtatunnel na? Ang lalim na ng hukay. Ayun, may source na naman si Sasasot, may nagpadala sa kanya ng mga videos and pictures. Ibig sabihin, maraming naniniwala kay Sasasot. So, tingin ko, itong source niya sa KOJC compound, mga pulis na hindi na maatim ng kanilang konsensya yung nangyaring paghuhukay doon. Pinicturean, binidyoan, ipinadala kay Sasasot. So, itong Duran-Duran concert sa Marriott Hotel, I don't know kung si Senator Amy. Ang isang klaro dito is wala ka nang maitatago ngayong sekreto ngayong panahon ng social media. At maraming nagmamasid, maraming posibleng isa sa mga hotel staff. I don't know. Posibleng anybody. Kung sino yung but I'm sure yung nagpadala, nag-leak, meron siyang konsensya. May puso. Yung hindi niya maatim, yung ganong. Kasi nga, may mga bagyong dumating, parating, naghihirap yung mga Philippine Coast Guard personnel natin sa Escudasyon, wala nang makain, walang mainom. Tapos, mag-secret birthday party ka na laki ng gastos. Kahit ano pang paliwanag ngayon ng PCO, na surprise daw, mga friends daw ang nagbigay noon, naggumastos, wala pa rin. Kasi na-vlog ko na ito, i-review ko na lang. Isang law professor, si Dean Danilo Gatmaitan sa UP College of Law. Very clear yung paliwanag ng law professor na 3 batas ang nilabag ng Pangulong Marcos, yung Duran-Duran party niya. Considered ito, sabi ng law professor, as a form of graft and corruption. Bawal tumanggap ng gifts, regalo. Una, yung Republic Act 6713, yung Ethical Standards of Public Officials and Accountability, ganon. Bawal tumanggap ng regalo in the form of entertainment. Nandun sa batas. May isa pang batas, yung President